lahat guys, hello po sa inyo sa lahat ng Team Kalingap dyan. Ito na guys, another POV ang gawin pa natin or another reaction po ang gawin natin ngayon sa panibagong araw na to. Kasama ko pala si Miss M's Life and Wow Life TV. Shoutout sa lahat ng mga Edsinians dyan, no? Sa lahat po ng Team Kalingap, hello po sa inyo. Mapa Jomcar, Mapa Mick Chris, Edpao, Jovian, Junatics, Franjoy. Hello po sa inyo, shoutout po. So, ang pag-uusapan namin ngayon guys, it's all about ito sa isang comment. Pero hindi naman to, no? Something like na may doubt ba siya, Wow Life? May pagdududa. Hindi siya masabi kong ano, na nang babas or something like that. Pero nagdududa. May duda siya, something like that. So, ano masasabi mo doon? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe. Kuya Val Santos Matubang at na vlog Kalingap Rap. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Yes. Pero sa totoo lang, Wow Life, alam mo yon, kahit magdadalawang taon na ang EDSI this coming December, meron pa ding mga masasabi nating EDSI fans, pero may mga pagkakataon na naaapektuhan sila sa kung ano naririnig nilang issues. Well, diba, bakit ganun? Kasi for me kasi pag totoong EDSI fans ka, sabihin natin mahal mo ang EDSI, bla bla bla, etc. Dapat hindi ka naman makikinig doon sa ano. Bakit dumating pa sa puntong nagkaroon pa sila ng duda? Yun ang lagi nating sinasabi, diba? Na dapat pag sulit ka, maniwala at magtiwala ka kay Kalingap Ido or sa EDSI, diba? Sa kanilang dalawa, para mas magiging maganda or para mas masaya yung panunood mo or pagsusubaybay mo sa bawat episode ng EDSI. Pero yun na nga, itong si Ate Nilda, ang sabi niya, parang hindi na sila interesado sa isa't isa. Parang, may words na parang. Parang pilit na lang, tuloy gusto nang maniwala sa chismis tungkol kay Kalingap Ido at sa kanyang bining. Sorry, real talk lang tayo. Okay. Ay, actually ate, hindi ko po masabing real talk yun kasi nagdududa ka po. Hindi po yun real talk ate. Kung sabing prank ka pa sa ito o real talk, ng real talk ka, wala pong ganun ate. Ang ibig sabihin natin, nagdududa ka lang talaga literal dito sa EDSI. Kasi una-una, pwede kong sabihin dito, bakit ka nagdududa? Siguro mayroon kang hinihintay sa kanila na sabihin ganito, ganyan, kung anong mayroon sila, kung anong relasyon sila, di ba? Alam mo, itong si Ate, hindi ka namin inaway, ha? Itong sa Tinilda parang nakukulangan sa lambing. Marami sa mga comments na nakukulangan sa kisyo, nakukulangan sila sa lambing. Ito na nga, Miss M's Life. Mayroong nakukulangan. Yung iba naman, mayroong nang nagsabing na sobrang, may nagsabi bang mahalay na daw. Ba something like that. So hindi natin maintindihan yung mga fans kung bakit gayon. So, ito atin na masagot lang kita ng direkta. Kung nagdududa ka po, nasa sa inyo naman po yan. Pero for me kasi, as a reactor, ramdam ko po kung anong mayroon sa EDSI. Kung anong mayroon silang dalawa. Sabi dito, parang hindi na sila interesado sa isa't isa. Paano mo nasabi ating hindi na sa interesado sa isa't isa? Kung namnamin mo lang po sana yung latest vlog nila last night ng mga pangalawang gabi na. Kahit sabihin natin, although wala tayong narinig na hindi sila nagkaaminan, pero kung namnamin natin yung vlog na yon, ang pinag-uusapan nila, it's all about future na nila, dumating pa nga sa anak-anak di ba? So, I don't know ate kung saang anggulo ka nakakuha na nagdududa ka pa dito sa EDSI. Well, siguro kasi may mga ibang content creators kasi ngayon na basta ang lakas ng tama na kung ano-anong mga ini-explore, kung ano-anong mga sinasabi kasi ako naman naggagawa ako ng point of view na like yung hallucination na tinatawag ko, pero in a good way. Pero itong ibang mga reactors, grabe kung makagawa ng advanced content kasi talagang issues na at saka pansin ko din ate, kaya parang andun na yung, wag ka kasi magpaniwala sa kung ano yung mga sinasabi ng mga taong ayaw sa EDSI. Kasi andun na yung nabuburyong na yung utak mo kasi andun na yung 100% wala ka pang tiwala talaga sa EDSI. Plus, dagdagan para man nagsabi na about sa EDSI, about kay Kalingap Ido, about sa bini niya, kasi ito ganyan. May nalilink na ibang girls. Pero, di ba? Dapat lang kasi trust your own instinct or trust your own instinct. Yung kung anong nakikita mo, yung nararamdaman mo mismo, wag kang masyadong paniwalain sa mga sinasabi ng iba, lalo pa kung
yung mga pinaniniwalaan mo, in the first place, hindi mo masasabi na EDC fan. Sigurado, Yes. kung anong mga kanigahan ang napapansin nila, tulad ng mga naiisip mo ngayon, parang sinasabi mo na hindi sila interesado sa isa't isa. Hindi po yung real talk yung sinasabi mo, ate. Sabi Hindi mo po yung real pa, talk. parang gusto mo nang maniwala sa chismis, sa pati Kalinga Pido at sa kabini niya. Nasa iyo naman yan. Ultimo ba naman, bini niya, pagsisilosa natin. Kung ganyan lagi yung mindset ng EDC fans, ay hindi po yan magiging healthy. Hindi po yan healthy. Hindi ba kayo naawa kay Kalingap Ido? Ate, noon pa talaga, kahit wala pa, no, ang daming nalilig kay Kalingap Ido, kasi ito ganyan, na hindi ba kayo napapagod sa kay Kalingap Ido? Maraming naliling sa kanya, pero isa lang ang pinili. Oo, sa bagay. Ganun lang yun, ate. Kung may duda ka pa rin sa EDC, ate, so siguro, panoorin mo yung for me, panoorin mo na siguro yung latest vlog nila para kahit pa paano siguro mahimasmasan ka. Or Lalo na yung part 92. Yung part 92. Yung part 92. Yes. Doon ate, para masabi mong kasi ang ramdam ko dito parang andun na nga, nagdududa ka pa talaga sa HC kay Viancy at sa kay Ido. Well, Alam isip mo, ko yan. binipisya charity vlogger si Kalinga Pido. Hindi tayo sana ay magkakaroon ng mindset na katulad ng ganito na ultimo beneficiary ay pagsisilosan. Kasi Wag niyong kalimutan ang ate. toxic ng ganitong mindset. Kung iisipin nyo paano kaya kung naging gano'n ang mindset ni Kalingap Jack? Paano maging successful si Kalingap Rab ngayon? Yes, Diba? tama. Kasi sa daming beneficiary ni Kalingap Rab, Lahat po yung babae. Oo, babae plus mga magaganda pa. Paano kung yung mindset ni Kalingap Jack is katulad ng mindset dito ni Ate Nilda? So, magiging successful kaya si Kalingap Rab sa ginagawa niya? So, Maramang sana, hindi. if gusto din natin maging ganon, maging successful si Kalingap Pido or Kinsey, pwede ba na focus lang tayo sa kanilang dalawa tayo magtiwala, lalong-lalo na kay Kalingap Pido. Kasi, nakikita nyo nga si Kalingap Pido, sabi nyo, prangka, diretso magsalita. Kung totoosin, kung sakaling mang iniisip mo yung ganyang kanigahan mo, tapos totoo yan, yung sing-sing pa lang, matagal na yung hinuhubad ni Kalinga Pido. Tama. Madami na yung rason kung bakit hindi niya isusuot ng ganito, ganyan. Pero kung mapapansin mo, so far sa lahat, si Kalinga Pido ang bukod tanging lagi-laging suot yung sing-sing na yan. Because yung sing-sing na yan is binili niya mismo dahil hindi lang yan basta sing-sing Kumbaga yung sing-sing na yun, it's a symbol of love, promises, and yung paghihintay niya kay Viancy. Kaya talagang yung sing-sing na yun, marami sa ating mga EDC fans talaga na sobrang mahalaga yun para sa atin at doon din natin usually binabase na ay okay ang EDC kasi andyan yung sing-sing. Ano yung sabi niya na parang gusto niyang maniwala doon sa mga issue about sa mga beneficiary ni Kalinga Pido? Kung may ganyang issue sana ate, kung mayroong katotohanan yan, ang unang-unang magreklamo niyan or something like na magsigaw or magalit, si Viancy o kundi ang family ni Viancy. Yun lang po yun. Kasi hindi nila papayagang magtuloy-tuloy ang EDC na yan, ang EDC na yan kung totoong may ibang babae or may ibang babaeng inaano si Kalinga Pido or si Papa Eds. At saka hindi sisirain ni Kalinga Pido yung tiwala. Yung pangalan niya, yung tiwala ng mga fans sa kanya, lalong-lalo na yung mga sponsors. Dahil lang sa ganyan. Kung sakali man, 'di ba? Sigurado ako matagal nang tapos ang EDC. Oo naman. Dahil kung tutuusin, okay naman Okay ang EDC, walang problema. Usaping tulong, talagang naibigay na ni Kalinga Pido yung part na yun para kay Viancy. But then, kaya tuloy-tuloy, kasi iba din talaga kapag mahal ka ng isang lalaki. Yes. At saka kung sakaling may ibang babae man si Papa Eds ate, wala, inulit ko ate, hindi po kita naaway, hindi po aabot ng 2 years ang EDC. Kung may iba ang isang Papa Eds, kung may ibang babae ang isang Papa Eds. Yes. At saka hindi siya mag-i-effort kay Viancy. Hindi siya mag-i-effort na dati pa na hindi pa nagawa yung bahay na bagong bahay na Viancy na maghatid sundo, ito ganyan, hindi po gagastos siya na magbili ng mga promise ring, etc. etc.
kung ano pa yung pinarigalo ni Kalingap Ido, hindi po mag-i-effort si Kalingap Ido niyan kung mayroon siyang iba. So kung nagdududa ka atin na may iba si Kalingap Ido, nasa sayo na po yan. Pero hindi po kita inaaway dito. So dapat magiging malawak po ang ating pangunawa. Baka kasi yung iba dyan, ang gustong mangyari na mag-aminan na yung dalawa, kasi ganito ganyan. Wala pong ganun. Maghintay po tayo kasi decision po nila ang masusunod. Kung ano yung nakikita natin, kung kinikilig tayo, doon na lang tayo. Huwag nating masyadong i-advance ating isip na dapat ganito ganyan, dapat ganito ganyan, dapat magsabi sila. Wala pong ganun natin. Ang problema kasi sa ibang mga EDC fans, talagang tinatablan sila sa mga sabi-sabi. Pero ang dami nang napapakita na efforts ni Kalingap Ido para kay Beyonce. Pero sa isang basta nakikinig sila sa mga mema-mema sa Gedli, tapos nababaliwala nila yung effort na yun ni Kalingap Ido. 'Di ba? Parang yun yung matawag din, na-flash. yan yung matawag natin mga one-sided fan, no? Hanggang ngayon yung iba wala talagang tiwala kay Kalingap Ido. Hindi ko alam kung bakit. Ginawa na nga lahat ni Papa Eds. Alam mo yung yung nangyari sa ibang mga fans, para bang mas madali silang maniwala sa sabi-sabi kaysa kung ano mang mga ginagawa. Kung tunay kayong EDC, huwag kayong maniwala sa ibang sabi-sabi or sa anything. For example, sa mga bashers. Kaya yung iba kasi gumugulo yung mga isip nyo, yung mga alimpatakan nyo kasi talagang binibigyan nyo ng panahon or binibigyan nyo ng oras kung ano yung mga post or kung ano ba yung mga kung ano mo yung pinagsasabi ng ibang tao na ayaw dito sa EDC. So yung wag nyo bigyan ng wag nyo bigyan ng oras o panahon kasi sasakit lang ang ulo nyo. Ayun na nga, hindi kita masabing EDC solid ka kasi nagkaroon ka ng parang gusto mo nang maniwala doon sa sinasabi mong nalilink yung mga ibang Vini Ako live sa kay totoo Papa lang. Eds. Itong mga taong, for example, yung mga nagdududa tungkol sa paglilink-link nila kay Kalingap Ido at sa beneficiary at saka sa mga ini-issue na kung sino pa man dyan from the past love team and then kay M. Masasabi ko din sa kanila na isa sila sa mga toxic yung mindset. Toxic yung mindset nila. Ganon yung dating. And then kapag napapansin din nila na parang wala masyadong naniniwala sa kanila, magkakalat pa naman sila. I mean, dami account. Hindi ko maintindihan yung ibang mga fans or talagang mga solid fans ba kasi kung may EDC series, kung may upload, kung may vlog, andun yung kinikilig sila. Pero pag may isyong lalabas na gawa-gawa ng mga bashers, agad-agad silang naniniwala. Gumugulo na yung utak nila. Bakit kayo ganon? Di ba? Madaling mapaniwala sila. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Diba, sabi ko sa inyo lagi, kapag sumusubaybay ka sa isang love team, take a risk. Diba? Kumbaga, Ito na lang siguro ang isipin nyo. Isipin nyo kasi isa ang EDC love team dito sa Kalingap ang may maraming sponsors. Diba? yep. Ito na lang isipin nyo, ito na kuhaan yung base. Kung hindi man totoo ang EDC, kung walang ang EDC, siguro itong mga sponsor na to matagal na yung nawala, matagal na yung umatras. Pero bakit until now? 2 years na rin ang mga sponsors na yan andyan sa EDC. Unang-una, because malaki yung tiwala nila kay Kalingap Ido. Yes. Nagtiwala sila sa Yes, EDC. tama. Malawak ang kanilang klaseng suporta. Kung alam ng mga sponsors na hindi mapagkatiwalaan si Kalingap Ido, matagal na silang wala. Matagal na silang umatras. Kasi kaya din naging matibay talaga yung samahan nila or yung masasabi ko na relationship between EDC or let's say Kalingap Ido and the sponsors. Kasi nararamdaman nila yung genuine na person. Andun yung mapagtiwalaan talaga ang isang Papa Eds. At alam nila na hindi sila basta-basta maglabas ng mga pera nilang hindi na mabilang-bilang kung walang EDC talaga na masasabi nilang kasi andun yung kinikilig sila eh. Pero pag alam nilang ang EDC na to for income lang pala, malamang matagal na silang wala. Yun lang yun. Real talk, yun ang real talk. Yun. Tsaka kung alam nyo kasi dito naman puntahan natin yung sinasabi mong parang gusto mo nang maniwala about sa issue ni Papa Eds sa kanyang Bini. Ulitin ko lang po ate, kung may isyong ganyan na masabi mong totoo, ang unang magreklamo dyan, ang unang magalit dyan, walang iba kundi ang mama, papa o ang pamilya ni Beyonce. Yun. Kasi walang magulang na gustong makita na masasaktan ang kanilang anak. Oh yes. Yun lang yan. Basta for me, seryoso si Ido. Basta kami as kay Beyonce. EDC fans,
ay naniniwala ako kay Kalinga Pido. Nararamdaman ko Yes. yung pagmamahal niya 101% kay Beyonce and vice versa naman kay Beyonce din. Let's wait for the right time na umamin sila. And, O sa bagay, tika ulit, bago matapos to, kasi iba, may nalaman din ko to sa Itzy na may ibang mga titas na mga sabi ting one-sided fan eh, na parang makaano lang sila. well, na matagal parang naman na O sa bagay, matagal na yan, di ba? problem yan. Na may mga ganun tao talaga na hindi nila bet si Kalinga Pido for Beyonce and they think na mas may better pa na dadating para kay Beyonce. Ay, mali naman. Oo. Mali naman po yun. Pero ang realidad kasi, hindi mo matuturuan yung puso ni Beyonce kung Yes. sino ang tinitibok nito. Huwag niyo pong manduhan or Yes. huwag niyong turuan si Beyonce kung sino mo yung gustong ibigin niya. Huwag niyong turuan ang puso ni Beyonce kasi sa lahat na hindi pwedeng turuan yung puso ng tao, yung damdamin ng tao. At alam ko namang alam niyo eh na kung sino yung tinitibok ng heart ng ating Beyonce girl. Walang iba nun si Papa Eds at ramdam kong alam niyo yan. Alam kong alam niyo yan. So wag niyo nang ipilit yung gusto niya na iparito pa sa iba si Beyonce, etc. Wait lang guys, hindi to issue kumbaga naalala ko lang, hindi ko naman sa binabalik-balik ng isyong ganyan. Nabanggit ko lang. Kumbaga, pwede kong iugnay dito sa sinabi ni ate na parang gusto niyang maniwala doon sa mga nagkwento or something like that na about sa mga beneficiary ni Kalinga Pido na nalilink sa kanya. So, yun. Basta for me, pagdating sa Itzy, maliwanag pa sa sikat ng araw, mas malakas pa sa bagyong uwan ang pagmamahalan ng dalawa. Yes. Isipin mo na matibay. lang ate, ito na lang itatak mo ito na isipin mo lagi. Wala man silang ginawang aminan pero future na yung kanilang pinag-uusapan. Yun na lang po ang isipin nyo. Yun lang yun. Well, nakita or nararamdaman ko din kay Kalinga Pido. Kung usaping future, I guess, talaga Nakahanda ngayon na. pa lang is Pinag-iisipan nga. pinag-iisipan na yan. And he is doing the best na makakaya niya for the future na iniisip niya na dapat ganito yung future namin. Yes. Oh yes. Basta ang gagawin lang talaga natin is magtiwala. Magtiwala lang, And of magtiwala ka lang ate. course, manifest and pray na syempre naman kahit naman na may mga problema pa din yan. May mga hindi natin ina-expect na mga problems, 'di ba? So I hope na lahat ng yun Oo naman ate. kanila, mapagtagumpayan. Kumbaga kasi wallet, itang kasama na yun sa buhay na paminsan-minsan, sometimes na may awayan, tampuan, di ba? Kahit na kami, paminsan-minsan, di ba? Kahit magkasama, ganyan eh. Lalo na sa mag-boyfriend-girlfriend. Hindi na mawala yan. Ikaw naman ate, parang hindi ka nakaranas ng mga ganyan boyfriend-girlfriend. Hindi naman pwedeng araw-araw sweet. Meron talagang andon yung sinusubok sila ng panahon kung hanggang saan ba yung tatag ng kanilang pagmamahalan. So, yun yan. Tsaka mas maganda din yun. I think yun yung sinasabi. Isa yun sa spice. Spices. Isa yun sa mas magpatibay sa kanilang relasyon. Yes, at isa yun sa isang Yun yan. paraan na makilala pa nila lalo yung isa't isa. Yeah. Diba? Pagdating sa kung paano nila i-handle. POV yan to guys ha, POV. Yes, kung paano nila i-handle yung yung mood swings nila, syempre. And then, it's good thing na magkakaroon talaga silang ng hindi pagkakanawan. Of course, giving na yun kasi they are, different individual. Although kahit isa lang yung nararamdaman nila, pero may mga times talaga na magkasalungat yung Oo. kanilang mga opinion sa mga bagay-bagay. Ganun yun. So, good thing na dyan nila malaman ng isa't isa kung sino yung magbigay or magpaubaya. Oo, baya, di ba? To make their relationship long-lasting. Sana all. So, ayan guys, basta kami, nagtiwala ako kay Kalinga Pido, nagtiwala kami kay Kalinga Pido, kaya niya yan. And yung pagmamahal na meron sa kanila ngayon, masasabi ko talaga na it's real. Yes. At Really, saka really. doon sa mga taong nagduda kay Kalinga Pido, bahala ka sa buhay niyo. Bahala na kayo mag-isip kung puro kayo duda. Yes. Yun lang yun. Basta kami, lalong-lalo ako, tiwala ako kay Papa Eds na totoo yung naramdaman niya sa kay Beyonce girl. Hindi ko na sabihin dito kung ano yung naramdaman niya kay Beyonce girl. Kasi unang-una hindi mag-i-effort ng ganyan yan kung wala siyang naramdaman dito sa kanyang kapartner.
Kaya for me nga, masabi ko hindi na EDC love team to eh. Matawag ito EDC couple na eh. EDC, nagmamahalan. EDC nagmamahalan. EDC is love, EDC is real. So doon sa mga nagduda, ay ate, ulitin pa ate, ano pala ni ate? Ate Nilda ba yun? Shoutout po sa ate. Ate, hindi po kita inaaway ha. Sana po, nakatulong po itong POV namin about dyan. Ayun. Basta huwag kang magduda. Huwag ka lang magduda ate. Diba? Sa mga ano. Kasi ang pinakaano dito siguro, ang naisip ko dito, parang gustong marinig ni ate kay Biancy ba or kay Ido ba na, yes po kami na. Yes po, girlfriend ko na siya. Yes po, Actually, boyfriend ko na wala siya. Ako, hindi ko na kailangang marinig yun eh. Ang Jomcar naman, di ba umamin na rin sila, pero still, may mga nagdududa. Yes. Sa bagay sa Jomcar, ganun din nangyari, di ba? Like for example, sa Rochelle, umamin na rin talaga sila, magdalawang taon na yung relationship nila. So meron pa rin But then, ano. Meron pa din sila, meron pa din niyega. Sa bagay social media to ate. yes. So, Kasi may mga tao talaga na ayaw lang talaga sa'yo in the first place, kaya marami silang negative may mga bashers na talaga. nakikita sa'yo. Yun Diba? yun. So, ang mapayo ko lang kay Ate Nilda ba yun or Ate Hilda ba? Ano ba pangalan mo? Shoutout sa'yo, no? Para hindi na magulo ang utak mo, hindi ka na mag-isip-isip, wag ka magpaniwala sa mga bashers or doon sa mga taong ayaw sa EDC. Kasi isa lang ibig sabihin yan eh. Mga taong ganyan, yung mga taong gagawin ang lahat, mapapagsak nila ang EDC, pwedeng sabihin yung number 1. Number 2, pwede lang sabihin na paghiwalayin nila ang Hindi. EDC. Pwede din yung Pangatlo, pwede lang sabihin na Nang-trip lang sila din ng pwedeng mga- sabihin dito na para mapanghinaan ng loob yung ibang mga EDCians or mga EDC fans gaya sa'yo, nagkaroon ka na ng duda. Para mawala yung duda mo, focus ka lang sa EDC. Namnamin mo ang bawat vlog nila, intindihin mo yung mga salitang binibitawan ni Papa Edge at yung mga sagot ni Biancy Girl. Yun lang yung ate ang tanging kong maipapayo sa'yo. So para iwas toxic sa isip mo na kung ano ba nangyari sa aling patakan mo ngayon, huwag ka makinig sa mga bashers kasi walang basihan, walang rason para pakinggan mo yung mga bashers kasi bashers nga eh. Gusto nilang mangyari dyan na mapapagsak ang EDC, mapabuwag ang EDC, ganun lang yun ha, mapahina ang EDC. Ganun lang po yun. Okay, nakapartner ko yun, nakasimangot na. Nasakit kasi, natukod mo yung ano. Natukod siya ng siko ko. So yun naman guys, salamat po sa inyong lahat. And anyways, sa tingin nyo, anong ma-advise nyo kay ate? Guys, huwag niyo umayin guys ha. Comment down below kung ano yung ma-advise nyo kay ate Nilda Ben or Hilda. Kasi hindi ko na nalay kay pangalan. Comment down below kung anong ma-advise nyo. Please, huwag niyo awayin. Let's give the benefit of the doubt. Tama, benefits of the doubt. Kasi Sa andun na yung kayong nagdududa mga siya eh. sinasabi. I-explain nyo na lang din kung ano yung alam nyo. Comment down below. I-explain nyo na lang kung bakit ganon. Huwag nyo awayin. Kasi fun din yan. Pero hindi ko masasabing solid siya kasi nagkaroon siya ng duda. So, yun. Kasi pag sinabing EDCians ka, legit na EDCians ka, legit na mahal mo ang EDC, nakafocus ka lang sa dalawa. May tiwala ka sa dalawa 100%. May tiwala ka sa dalawa na nagmamahalan sila. Mahal ni EDC si Ido, mahal ni Ido ang isang Biancy. Mahal ni Biancy si Ido, mahal ni Ido ang isang Biancy girl. Kaya EDC is real, EDC is ano yung gano'n? Love. EDC is love. And wow life is love. So, Mwah. bye-bye! Babosh! Comment down below guys. Salamat sa mga nag-like and share. Thank you. Defender ng love, positivity sa taas at sa baba, kilig, tawa at kwentong buhay. All the time. Pag kinilig si girl, ang ngumiti si boy, ako rin napapasigaw na grabe oy. Chemistry nilang nakakakilig, nakaka-good vibe, so classic.